Kakapasok lang, laglagan na sa palasyo mga kabaro at media, may binunyag. Attorney Claire, tapos ka dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Tungkol ito sa mga aliado ng administrasyon, kampo ng mga Marcos. Ayan, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, suportahan natin yan. Si General Macanas, bisitahin nyo ang kanyang channel, ang ano niya, basta sa social media platform kung saan lumalabas si General Macanas, suportahan natin yan. The General's Viewpoint, pagpatuloy natin. Tapos, tinatawag nila si Jose Claire Castro na walang kaklas-klas. Binabatikos nila. Ulitin ko aliado ng Marcos. Grabe, napakasakit. Grabe hindi talaga grabe yun Mantakin mo, aliado pa mismo ng pinagsisilbihan mo ang bumibira sa'yo. Ano to? So ibig sabihin kung aliado, aliado mismo ng pinaglilingkuran mo ang nagsasalita tungkol sa'yo ng hindi maganda o anuman, ibig sabihin may nakikita silang hindi maganda sa nagiging aksyon ni Auntie Claire. Auntie Claire, what happened to your world? Claire, pakinggan na ito. Siner ni Crisette Laureta Chu. Napakasakit. It hurts, sabi ni Crisette. Ito, pakinggan natin ang pambabatikos kay Jose Claire Castro. Ayan. Tatawag natin doon. Alalay doon sa palasyo. Pinamalita pa na tumulong daw si First Lady at saka si President BBM. Hindi na nga naghahanap. Grabe naman yung pagkakasalita, alalay sa palasyo. Pwede namang sabihin na kung siya talaga yung tinutukoy, tagapagsalita o ano man. Pero yung alalay parang ang credit yung amo nyo kayo pa gusto nyo itutrumpeta. Hindi ko alam kung gusto nyo sumipsip, di ba? Kung gusto nyo kumuha ng brownie points. Pero ang pagtulong po, hindi ipinamamalita. Lalo na sa ganyan. Lalo na sa ganyan. Hindi ang pag-uusapan pa, nahirapan si ma'am doon sa huling bahagi ng buhay niya. Ay, tama naman yun. Ang pagtulong ay hindi na talaga pinamamalita yan, hindi na pinagmamayabang yan. Kung tutusin, kung gusto mong tumulong sa isang tao, hindi mo na dapat pinapakita Diba? Puwera na lang. O ikaw, di ba sa mga vlogger, minsan may mga tumutulong, ganyan, nagbibigay ng ganito, nagbibigay ng ganyan, binibidyo. Siyempre, bukod doon, siyempre, content din nila yun. Kumbaga, content nila yun, yung pagtulong. Pero kung ganito naman, yung sinasabi nila na, yung tulong kailangan kasi bilang politiko, bilang politiko siguro, mas maganda hindi na ikaw yung parang popront o magpapakilala pa na ako nagbigay ng tulong niyan. Ako nagbigay ng tulong ng ganito. Kasi pagkukumpulan lang ng ng chismis, 'di ba? Maaaring pag-isipan ka pa ng hindi maganda. Syempre, ano ba yung pinangtutulong mo? Syempre, pera ng taong bayan 'yan Karapatan pa rin ng taong bayan na matanggap kung ano man ang tulong na manggagaling sa gobyerno. Kasi dapat naman talaga mangyari 'yun. Pero kung ano yung ahensya na tumutulong, is yun ang dapat pumupront, hindi yung pangalan, 'di ba? Kasi minsan mga pangalan nakikita natin gaya ni 'di ba? 'Di ba? Di na natin may mention. Pero alam niyo na 'yon, mga katunay, 'di ba? Na syempre, pera ng taong bayan yan, tapos nakalagay pangalan mo. Tarpaulin mo. Pero ito yung sinasabi nila, kumbaga, yung taong pinupunto nila dito, kumbaga, wag mo nang ipagkalat kung meron mang inilalabas na tulong ang administrasyon, si PBBM o si sino pa ba, is wag mo nang sasabihin. Kasi parang parang ang nangyayari, ang lumalabas sa kanila is parang, ano ba to? Nagpapalakas ka ba na ikaw mismo nagsasabi samantalang sila hindi naman nila sinasabi yung tulong na ginagawa nila. Parang ganun yung pinagpupulungan nila. Pero himala, ba't sila nag-uusap ng ganito? 'Di ba?
kanyang mga nagawa sa sining ang pag-usapan. Eh, matinding ginawa niya. Alam, kaklas-klas, opisyal ng Malacanang na nagsabi niyan. Eh, sabihin mo na lang kung sino ayaw mo. Oo. Hindi naman. Ito bago. Hindi, galit ka kay Claire Castro. Tuloy mo na. Hindi, yung buong grupo. Pakalanan natin. Yung buong grupo. So, ibig sabihin nito, pinangalanan na nila kung sino yung tinutukoy nila dito, ha? Oh, ha? Kayo, bad kayo, ha? Ay, isipin nila kung sino ko yun. Yung Jing Ruiz, Castro. Alam, kaklas-klas eh. Wala. Hindi na dapat yun. Money can buy many things, but you cannot buy class. Ang mga nandyan, si Secretary Boying Rimulya. Grabe. Very close ally ng Marcos family. Senator GB Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz, at yung parang host, anchor is Ed Javier. Tinatawag niyang ma'am si First Lady. So, mga ano ito, mga kakampi ng Marcos administration, naiinis na rin kay Claire Castro, naiinis na rin kay Jeroes, kaya sige, banat. No, mantakin mo, no? Siyempre, naglilingkod si Castro sa Malacanang. Kumbaga, kaalyado yan eh. Diba, nagkatrabaho ka ron. Tapos, mismong mga kasama mo rin, mga kaalya din, nandudoon din sa panig ni is binibira ka din. Grabe, parang pati sila is naiinis na. So kung ano yung nagiging action, yung mga nagiging salita ni Auntie Claire. Iba na to. Parang naman, no? Parang si Auntie Claire, parang inilalaglag na. Nako, Auntie Claire, ha? Kita mo naman, kahit na anong alam ko naman, ginagawa mo naman lahat, di ba? Ginagawa naman ni Auntie Claire, eh, na pinapakita niya na talagang loyal siya talaga kung sino yung pinaglilingkuran niya. Kaso nga lang, ang problema, parang merong hindi nakukontento sa ginagawa niya. Di ba? May nakikitang butas sa kanya. Yun ang problema nga lang. Kaya Auntie Claire, nako. Paano ba yan? Nako. Okay, ulitin natin, ha? Nakakano. And actions are called out by some critics. Anong ba tatawag natin doon? Alalay doon sa palasyo. Pinamalita pa na tumulong daw si First Lady at saka si President BBM. Hindi na nga naghahanap ng credit yung amo nyo eh. So yun ang kinaiinis nila, yung pinamalita na tumulong si FL Lisa at saka si PBBM. Kumbaga ayaw na nilang ilabas yung balitang yon. O may magsabi na tumulong sila. 'Di ba? Doon sila naiinis. Pag gusto nyo itutrumpeta, hindi ko alam kung gusto nyo sumipsip, di ba? Kung gusto nyo kumuha ng brownie points. Pero ang pagtulong po, hindi ipinamamalita. Lalo na sa ganyan. Lalo na sa Tama ganyan. naman. Hindi ang pag-uusap. Hindi, may punto sila doon. Ang pagtulong ay hindi na pinamamalita yan. 'Di ba? Kasi parang lalo na ngayon mag-i-eleksyon, no? Hindi na dapat, kung gusto mong tumulong sa tao, hindi na dapat pinamamalita yan. No, baka ma-disqualified ka pa diyan. Pero hindi naman sila tumatakbo eh. 'Di ba? Ang sinasabi lang nila dito, kung ano man yung tulong na ginagawa nila, no, is wag mo nang sabihin, wag mo nang ipamalita. 'Di ba? Hindi na kailangan, kumbaga no need na. Kasi yung mismong tumutulong is hindi naman nagsasalita. Parang ganun yung pinaparating nila. Pero at least mabuti naman kung ganun, no, na tumutulong. Kung pa nahirapan si ma'am doon sa huli. Anong tulong ba yan? Imbis na yung kanyang mga nagawa sa sining ang pag-usapan. Eh, matinding ginawa niya. Alam, kaklas-klas, yung opisyal ng Walang Malacanang kaklas. na nagsabi niyan. Eh, sabihin mo na lang kung sino. Sabi ako pang walang class. Naman, ito bago. Hindi, galit ka kay Claire Castro. Hindi, yung buong Talagang pininpoint eh, no? yung buong grupo. Mamaya, isipin nila kung sino ko yun. Yung Jing Ruiz, Castro. Alam, kaklas-klas eh. Hindi na dapat yun. Money can Ay, buy nako. many things, but you cannot buy class. Hindi na tayo breathing. You cannot buy Mantakin mo, nakapagsalita siya ng gano'n, no? Na talagang kaharap mo yung mga kaharap mo yung mga kaalyado rin ng administrasyon, no? Clear. CEO Yusek Cap. Ultimo mismo mga kakampi mo, ayaw You sa'yo. cannot buy breeding, parang, di ba, kung breed, aso, manok, yan, pinag-uusapan ng breed, walang ka-class-class. Magbasa tayo sa mga comments,
Baga parang hihintayin natin dito ano ba magiging resback ni Auntie Claire dito. Kasi syempre pag about sa mga Duterte, may rumesback sa Duterte, di ba? Nagsalita si Auntie Claire ng tungkol sa mga Duterte, laban sa mga Duterte. Syempre, re-resback din si BP Sara o sino man sa mga Duterte, tapos may-resback si Auntie Claire uli. Ngayon, re-resback ang kaya ni Auntie Claire to. Tapos malalaman niya pa na sa sarili niya pa na mga kasama, yung mga nadyadyan, ang bumibira sa kanya. Nako. Hindi kayo mag-resign si Auntie Claire nito. Joke lang. Hindi, di ba? Misha kasi pag ayaw. Syempre, pag ayaw na sa'yo ng mga kasama mo, bakit pa ipipilit mo yung sarili mo? Huwag na. Di ba? Ganun yan. Tapos kung may masasabi lang sila sa iyong hindi maganda. Oh, di ba? Nagtatanong si Kipicho, sino itong mga lalaking marites? Please share it, ma-identify nyo para makaresback si Madam Claire. Baka natin yung resback niyan. Kaya nalaman ko yung mga comments is in-identify nila. Ayan, sa DOJ Secretary Boying Rimulya, Senator J.B. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz at Ed Javier. Yung maingay, yung talagang galit na galit kay Auntie talagang Claire, bumabanat kay Auntie Claire. Walang kaklas-klas. Tapos sabi ni Kipicho, Eden, please, pakitanong si Yusek about this, yung opinion niya. Eden Santos, yung reporter ng Net25 na sobrang kulit, sobrang tapang, sobrang talino. Parang napipikon na si Yusek Claire Castro sa kanya dahil ang hirap yung mga tanong nitong si Miss Eden Santos na ito. Hindi, malay natin, baka mamaya kaya lang sinasabi ni Auntie Claire yun is talagang gusto niya lang talagang ibalita sa lahat na merong ginagawa ang gobyerno, parang gano'n, di ba? Siyempre sinasabi ng mga tao, no, wala namang ginagawa yung gobyerno eh. Ganto, ganyan, di ba? May naririnig tayo mga nagko-comment. Siguro kaya niya lang binabalita yung ganun. O, na tumutulong sila, oh. Kita nyo, parang ganun. No, gusto niyang ipamalita. Gusto niyang sabihin sa mga tao na kumikilos. Baka naman ganun. Di ba? I mean, baka sabihin niyo na mga tunay, hindi. Hindi pinagtatanggol. Kumbaga, baka malay natin. Baka mamaya, ganun ang agenda, di ba? Na, makita niyong tumutulong, di ba? Para magbago yung mindset ng mga tao. Diba? Ang tanong, magbabago pa kaya? Yun ang tanong din. Marilyn, sabi niya, Kipicho, si Miss Eden lang ang malakas magtanong ng mga ganyang reaksyon kay Yusek Castro. Yes, saludo tayo kay Miss Eden Santos ng Net25. Zain Haros Malon, sabi niya, Kipicho, din niya yan sasagutin ni Eden kasi outside na daw ng press topic. Yun nga sinasabi ko eh. Sa isip ko, baka hindi niya nga rin sagutin kasi hindi naman Duterte ang topic. Diba? Pag Duterte ang topic, talaga si Auntie Claire, active na active eh. Talagang, kailangan pag-usapan natin yan. Diba? Pero, lalong-lalo na, kita mo naman, mga sarili mong kakampi, sarili mong kampo yan. Diba? Pero, tignan natin pa rin. Baka mamaya, sumagot si Auntie Claire dyan. Sabihin ni Auntie Claire kung ano talaga yung motibo niya, kaya niya sinabi yung ganun. Diba? Ay, sikat na si Eden. Go, Eden. Huwag mong titigilan yung walang breathing. Ano pa? Ito. Bonifacio del Pilar. Ay! Grabe ah. Ang ganda ng pangalan nun, Bonifacio del Pilar. Parang pinagsama yung dalawang bayani. Si Del Pilar tsaka si Andres Bonifacio. Aray naman. Kawawa si Auntie Claire. Classless daw siya. Class. Parang insulto kasi yun. Sabihan kang wala kang class. Parang low class. Parang gano'n. Understood her point. From her point of view, hindi classroom ang Malacanang. Siya in Italia. Ano kayang breed daw po ba si ma'am? Kawawa naman, inapi-api na lang nila. Kung ako yan, magagalit talaga ako. Tsaka pinapakita niya naman yan. Pinapakita niya naman yung loyalty niya. Kaso nga lang, yung sinasabi ko kanina, meron pa ring mga tao
na hindi nagugustuhan yung ginagawa niya at mga sinasabi niya. Diba? Mary Bodillas. Totoo naman they, Claire and Jay were intentionally installed in their position to fight against the Duterte supporters. That's how low they think we were. Pero yung First Lady di naman nalalayo kay Claire. Di kaya magbago spokesperson niya. Di ba tagapagsalita siya ng ano? Mi Ju, sabi niya, ouch! Kasayang sa contact lens, wala di ay gihapon class. Yas Dolano Olino. Fake news to, ha ha ha. Hindi yan maniniwala si auntie hanggat hindi niya kaharap ang mga sasabihin. Yung mga nagsasabi. Emily Ra. Palas Funfair ngayon, tapos gusto nyo may class, baka gusto nyo ipalit kayo posisyon ni Mr. Remulla. So ito na. Sige lang. Kung ako ang inyong tatanungin, laking tulong ni Jose Claire Castro na nandyan siya na nagsasalita. Pabayaan na lang natin, intindihin lang natin, kung titirahin niya ang mga Duterte, pabayaan lang natin, kasi mismong kasamahan nila naiinis na. Ito, yung si Ed Javier, makita mo, inis na Oh, kita mo naman, di ba? Sa pagsasalita pa lang talagang tinitirya na talaga siya, na ibig sabihin, naiinis na talaga sa kanya. Kumbaga, kung yung mga kalaban niya talaga naiinis, is yung kakampi mo pa naiinis sa'yo. Parang hindi ka makakuha ng suporta sa kabila ng ginagawa mong suporta sa kung sinong pinaglilingkuran mo. Tapos ganyan pa yung magiging kapalit ng ginagawa mo sa pinaglilingkuran mo. Diba? Kahit pa paano, insulto yun sa'yo. No? Nako. Ayan ang hirap Pero para sa akin, hayaan mo na silang mag-rumble-rumble dyan. Diba? Wala parang ang gulo-gulo. Mismong mga magkakakampi, nagkakagatan. Kaya si BP Sara parang umalis na lang din di ba? Mas maganda na rin umalis siya Kasi magkamasama, madamay pa sa gulo na nangyayari. Kasi di ba, kita mo naman, dito dapat kayo magkakakampi. No? Kanya-kanya, kayo, tumbaga, sama-sama kayo magtatakipan sa kung anong dapat na anuhin. Di ba? Kaso nga lang, suportahan, kaso nga lang, parang nagkakalaglagan. 'Di ba? 'Yun ang mahirap doon. Na pag may tinuturing kang mga kakampi, ganun pala, parang ganun pala tingin nyo sa akin. 'Di ba? Sa kabila ng ginagawa ko na inaayos ko naman yung trabaho ko, tapos ganyan pa rin yung maririnig ko. Mahirap yung ganun. 'Di ba? Maka Marcos, loyalist ni First Lady sa pananalita niya. Imbis nga tulungan nila si ma'am mag-asawa, kung anong sinasabi, hindi nila magets ang style ni Jose Claire Castro. Kaya pabayaan lang natin si Madam Claire yan. Go, Madam Claire. Parang chinir mo pa, General. Natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.